GMA News Online, majority of Pinoys back rejoining the ICC. Sa ginawa mga kababayan na tugon ng masa nationwide survey conducted from April 20 to 24, lumalabas na 57%. Mas marami mga kababayan yung narinig nila na propaganda galing sa mga DDS vloggers. Kaya ganoon ang kanilang pananaw sa Class E na uto. So sabi dito sa report ng GMA News Online, when asked last 5 days ago, already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because which indicated that 57% ng ating mga kababayan favor the country rejoining the foreign tribunal. So sabi po ni Jose Castro, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May mga kakaibang pangitain mga kababayan ngayon. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Yan po. Report from ABS-CBN. Sabi ng Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos listens to public sentiment. Ano ang ibig sabihin? Kasi po, may sinagawang survey. Majority daw sa ating mga kababayang Filipino, mga kababayan, sinusupport ang rejoining the ICC based sa Okta Research Survey. Natanong mga kababayan kahapon kay Jose Castro kung ano yung masasabi po. Ayon ang naging tugon ng ating Pangulo po, nakikinig sa sentimiento ng publiko. You see? So siguradong magagalit na naman ito si Sara Duterte at yung mga DDS. Sasabihin na naman po nila na itong posisyon na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng magbago is directed against them. At ang intensyon para mawala sila sa landas ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung ating Pangulo ayaw nang umalis pala. Hindi gustong mag-perpetuate sa power, ayaw nang umalis. Yan ang narrative po ni Sara. Ano mang sasabihin ninyo, wala man yang bearing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo nakikinig po sa tama, lalo na sa ating mga mamamayang Filipino. That should be the attitude ng isang mabuting pinuno. Tama pa? Pero ibigay ko muna sa inyo kung ano yung result ng survey. So sabi dito sa report ng GMA News Online, majority of Pinoys back rejoining the ICC. Sa ginawa mga kababayan na tugon ng masa nationwide survey conducted from April 20 to 24, lumalabas na 57% sa ating mga mamamayan na natanong gusto nilang bumalik na ang ating bansa as member ng International Criminal Court. 37% lang ang kontra to the move and 6% remain undecided. Dito pa lang po mga kababayan sa survey ito, ang ibig sabihin nito mga kababayan, 57% gusto nila mapanagot talaga ang mga opisyal ng ating gobyerno na tulad ni Digong. So talaga mga kababayan, malabo yung mga previous surveys na nagsasabing marami pa sa ating mga kababayan ang sumusuporta sa Duterte. Talagang ang mga pinapalabas nilang survey na si Sara, frontrunner sa eleksyon, malamang AI yung may gawa. Parang yung mga video na pinapakalat nila, AI, para impluensyahan yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Ito legit ito po. 57% nagsabi, balik na niya tayo as member of the ICC. Ang ibig sabihin niyan, 57% ang gustong papanagutin si Digong. Pati si Sara Duterte kasi, pati si Sara mga kababayan, si Bato, si Bongo, na pangalanan dito sa Crimes Against Humanity, nasa lista sila. And in fact, inaasahan na anytime, baka sunod sila mga kababayan na aristuhin na ang term na ginagamit ng kampo ng mga Duterte, kidnapping, kung saan sila man lang po yung naniniwala sa kanilang sinasabing kidnapping. So sabi dito sa balita, those who express support for rejoining the ICC was strong in most regions of the country. The survey results indicated that in Metro Manila, Balance Luzon, and the Visayas, at least 60% of respondents backed the move,
Nakita ninyo, pati mga Bisaya, mga kababayan, nang sabi yan ang baluarte ng mga Duterte, Visayas in Mindanao. Kasi si Digong, pinanganak sa Waray po, Leyte, kaya lang, lumipat sa Davao. So associated siya, mga kababayan, sa Visayas at saka sa Mindanao. Pero tingnan ninyo, mataas mga kababayan. Sa mga Bisaya ang nagsasabi, kailangan na nating bumalik as member of the International Criminal Court. Sa bagay, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, half Bisaya, kasi Waray. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos na nagsiselebrate na 96th birthday ngayon. Happy birthday pala po, Madam Imelda Romualdez Marcos. Nanonood yun sa akin. Kaya nga po kami na-invite doon sa Manila for a dinner. Pero ang humarap sa amin po yung kapatid kasi mahina na po si Mrs. Marcos. Lalo nang ma-invite kami, nasa pandemic. Siyempre matanda na, nag-iingat din po sa pagkalat ng mga sakit. Di ba? Nanonood yun. Happy birthday, Ma'am Imelda Romualdez Marcos. Sana lumawig pa ang buhay po ninyo tulad ni Matusila, 969 years. Si Matusila, ang buhay sa mundo po, hindi na lumalampas ng 120. Yan ang maximum. Kaya mapalad si Enrile. 102 na yata, 101. So anyway, balik tayo dito. However, Mindanao was an exception, with only 30% in favor of rejoining the ICC and 66% rejecting it, the highest rate of opposition recorded across regions. Pero just the same, mga kababayan, 30% pa rin. Mataas pa rin mga kababayan yung mga taga Mindanao naniniwala na dapat na tayong bumalik as member ng ICC. So meaning, may 30% pang mga taga Mindanao ang ayaw kay Digong. Ayaw sa mga Duterte. Kahit yan ang talagang baluarte niya yung Mindanao. Ngayon, across socio-economic classes and age groups, support remains relatively consistent with at least half of the respondents in each category favoring rejoining according to the survey. Ibig sabihin, mayaman, mahirap, matanda at bata na natanong, kalahati ang nagsabi, bumalik na niya tayo as member ng ICC. O diba? Further, opposition by class ranges from 34% to 42% with the highest levels in Class E. By age, opposition spans 32% to 44% with at least 40% of adults aged 18 to 24, 35 to 44, and 45 to 54 not in favor of rejoining the ICC. Yung Class E po, sa economic class, yung mga mahihirap, malamang biktima ng fake news. Kaya kontra sila, mga kababayan, na biktima ng fake news, napanood AI. Mas marami, mga kababayan, yung narinig nila na propaganda galing sa mga DDS vloggers. Kaya ganun ang kanilang pananaw sa Class E na uto. So sabi dito sa report ng GMA News Online, when asked last March, natanong yung ating Pangulong Bongbong Marcos, chance interview, about the possibility of the Philippines rejoining the ICC, Marcos simply smiled and said, the matter had not been discussed. Pag ang isang tao po tinanong tapos nag-smile pero walang isinagot na malinaw, kung di, ang sinabi lang, the matter has not been discussed, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, pumapasok na sa kanyang isipan. Napa-smile nga eh. Makahulugan ang mensahe. Pumapasok na sa kanyang isipan ang bumalik ng tuluyan. Kaya nga narinig ninyo yung mga interviews lately, just several days ago, kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Ano sabi ni Boyeng Rimulya? We will protect the witnesses na kaso laban kay Digong, crimes against humanity. Ito sabi ni Boyeng Rimulya, mga kababayan, 5 days ago. Already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Kaya komplikado rito. So narinig ninyo. Pero yung gastos ng mga witnesses, hindi na din nasasagutin. Tutulong lang sila para bigyan ng proteksyon yung mga testigo sa ICC.
So yung mga statements na yon mga kababayan, hindi man yon sasabihin ni Boying Rimulya kung walang utos yung ating Pangulo. O di ba? Ang sekretary po ng bawat departamento, alter ego, the other self of the President. Kaya pag nagsalita ang sekretary po, ang ibig sabihin, sinabi niya yon publicly kasi may basbas na, okay na niya yan. May basbas na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama pa. O ngayon, ito na. After na lumabas yung survey mga kababayan na 57% ang pumapabor sa ating mga mamamayan, na bumalik na tayo sa ICC, comes this statement ng Palasyo. President considers public opinion on ICC. Ito yung sabi ni Presidential Communications Yusef Claire Castro in response to the latest Okta Research Survey which indicated that 57% ng ating mga kababayan favor the country rejoining the Foreign Tribunal. So sabi po ni Yusef Castro sa press briefing kahapon, sa ngayon po ay hindi pa napag-usapan yan, hindi pa nababanggit ng Pangulo. Ang sentimiento ng mga kababayan ay dinidinig ng ating Pangulo. So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging desisyon ng Pangulo. Nakikinig po yung ating Pangulo. Ang ating Pangulo marunong makinig sa damdamin ng mga tao. Hindi kasi siya po diktador. Madaling sabi, kung ano yung ikakabuti ng mga tao at gusto nila. Kahit ayaw ng mga non-personalities, hindi yun importante ang opinyon ng mga non-personalities. Ang importante sa ating Pangulo, ano ba ang ikakabuti ng ating mga mamamayan, lalo sa paglaban sa criminality na involved mga kababayan, yung mga powerful in government, para matuldukan po yung tinatawag na mga pagmamalabis. Hindi na maulit ang mga pagmamalabis. Kailangan yung accountability. Bakit anya Mr. Maravillas kailangan pang sa ICC? Kasi kung ang perpetrator mismo, presidente, tulad ng nangyari during the previous administration, narinig naman po ninyo yung paliwanag ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Hindi na niya namin ipoporso. Awak na ng ICC. We just support the witnesses. Kasi niya naman, unang-una, during the previous administration, hindi makagalaw yung mga witnesses. Takot sila. So, hindi na halos mag-function yung justice system. Kasi pati mga piskal tinatakot daw. Yung mga ebidensya, dinidestroy. Yan yung kwento mga kababayan ni Boying Rimulya. Kaya ito na po yung nangyari. So with this development, ano po masasabi ninyo mga kababayan? Tama ba na bumalik na tayo sa ICC? Party ba kayo nung 57% na nagsabing panahon na to rejoin the International Criminal Court? Post your comments mga kababayan para marinig ang inyong tinig. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.